Welcome to The Source, where we combine the headlines with in-depth conversations with the newsmakers themselves. Sitting in for Pinky Webb, I'm Ria Tanwat Cotrillo. Today on the program, a transport group says thousands more PUV drivers and operators are forced to consolidate their franchises days before the deadline this Sunday. Will operators and drivers file a last-ditch effort to reverse the hardline stance of Malacanang on the December 31 deadline? Manibela Chairman Mar Valbuena joins us in the program. And later, we give you the highlights of this year's MMFF Gabi ng Parangal. Jeepney drivers and operators scrambled to comply with the government's consolidation requirement deadline for PUV modernization. A transport group says thousands more PUVs were forced to consolidate their franchises days ahead of the December 31 deadline as they wait for the Supreme Court to decide on the request to halt the modernization program. Rex Remitio reports. It's been a busy day at the District Office of the Land Transportation Franchising and Regulatory Board in Fairview, Quezon City. Jeepney drivers and operators only have a few days left to file the necessary documents so they can consolidate their franchises. One of them, jeepney operator Elsie Macaraig, who filed the requirements in behalf of the transport cooperative that she leads. Her jeepney drivers are plying the routes of Muñoz in Quezon City to Remedios and Vito Cruz in Manila. Kami pong mga operator dahil alam namin na mapupunta na sa modernization program yung ng pamahalaan yung mga traditional na jeep. Eh syempre kaysa mawala po yung aming prangkisa, nag-ano na kami na mag-modernize. Elsie says almost all of her members chose to consolidate for fear of losing their franchises, hoping they will still earn enough under the government's Public Utility Vehicle Modernization Program, even while paying for the monthly amortization of their modern units. They also hope the government will give them enough subsidy for the modern jeepneys. Para yung mga operator naman at saka driver na kasama namin doon, hindi mahirapan doon sa budget na aano namin. Operator Gerald Domingo also filed the requirements for their España Blumentritt route in Manila. He's also requesting the government to talk to the banks to fast-track the processing of loans related to the purchase of modern jeepneys. Ang magiging problema yan sa documentary requirements ng paglo-loan. Alam naman natin na masyadong masalimot, mahaba, marami. Yun dapat ang pakuntiin nila. Doon dapat tumulong ang gobyerno. Liga ng Transportasyon at Operator sa Pilipinas or LTOP President Orlando Marquez says President Marcos assured him the government will release enough subsidy for cooperatives. While the LTOP is in favor of the PUV modernization program, it's also calling for its inclusion in the annual national budget. Dahil ito ay permanent services ito kasi sa taong bayan, na itong taong bayan na siniserbisyuhan natin, kilalanin natin na ito yung bumubuhay ng ekonomiya ng Pilipinas na hindi dapat maantala yan. Transport regulators, meanwhile, are already laying down necessary measures in preparation for the full implementation of the program after the December 31, 2023 deadline. The LTFRB is also coordinating with local government units for the next phase of the program, which is route rationalization. LGUs will also continue to assist the LTFRB in planning local routes based on passenger demand and required PUV units. Rex Remitio, CNN Philippines. Let's go straight to the source of the story, Manibela Chairman Mar Valbuena. Mar, good morning. Thank you so much for being here. So we're just days away now from the consolidation deadline for PUVs. But so far, wala pang signs yet na magkakaroon ng extension from the Transportation Department. Gaano ka concerning ba ito para sa transport group na Manibela? Good morning, Mama Ria. Sa datos natin, nasa 40,000 pa ang hindi nakaka-consolidate dito lamang po sa NCR. So nakikita talaga natin na magkakaroon talaga ng transport crisis. At sana hindi talaga ipinipilit yung pagsali natin dun sa consolidation dahil
nakapag-modernize po kami, nakapag-rehabilitate kami ng aming mga unit na hindi naman po kinakailangan na sumali kami doon sa consolidation. So yung mga nakakonsolidate, hinahayaan naman natin sila na sumunod at hindi naman natin pinipigilan. At kung talagang ipatutupad dito at hindi na po talaga babawiin o hindi na kami bibigyan ng chance na ma-renew po yung aming mga prangkisa o yung aming pong mga provisional authority, talaga pong mahihirapan yung ating mga kababayang sumakay. Bukod po doon sa ating mga kasamahang drivers at operators po na mawawalan po ng buhay. Okay, so sinabi niyo 40,000 ay hindi pa consolidated dito sa NCR. Ilan na ba yung mga na-consolidate na? Ang datos po natin, Ma'am Ria, nasa 28 to 31% po ang sabi po ng LTFRB. So equivalent yan sa almost 15,000 lang na units. Kasi hindi po pare-pareho yung datos na ibinibigay sa atin ng LTFRB. During pandemic po, 77,000 po yan dito sa NCR pa lang. Pero hindi natin maintindihan bakit kapag may mga ganitong tinatalakay tayo, bakit pababa ng pababa yung bilang ng ating mga prangkisa at mga units. Bukod pa po yung mga UB Express kasi ang UB Express po nationwide, kung di ako nagkakamali, nasa 40,000 siya. And dito sa NCR, 5,000 pa yung hindi nakaka-consolidate. Okay, so from this 40,000 na sinasabi niyo, Mar, do you expect this number to increase? Dadami pa ba yung mga magko-consolidate before the deadline? Siguro hindi natin mapipigilan yung iba dahil sa pananakot, Ma'am Ria. Hindi natin yan maitatanggi na pwedeng yung iba sumunod 3, 4 dun sa isang ruta. Pero isipin po natin bakit po minamadali ito ng LTFRB. Kasi alam nila na mahihirapan po talaga ang mananakay kung hindi nila pipilitin po pwersay na tatakutin yung mga operators. So may you help us understand a little bit here, Mar? So ano ang mga hamon kung bakit hindi sila nakakapag-consolidate so far? Ma'am Ria, yung mga requirements, kayang-kaya naman natin itong isubmit. Ang ayaw lang talaga natin, paulit-ulit po natin sinasabi na mahirap po talaga na yung sapilitan kang sasali doon sa isang kooperatiba at isusuko mo yung iyong prangkisa at sila na ang mamamahala doon sa unit mo. Okay, so yun yung pinaka-main issue. Ito po yung ayaw nating ma-monopolize. Ito po yung ayaw nating ma-monopolize, Ma'am Ria, na maghihintay ka na lamang ng monthly. Kasi ito, Ma'am Ria, kung iisipin natin, halimbawa, bibili ka ng isang gamit, na isang hulugan na gamit o sasakyan katulad ng motor o ng mga modern units. Alam mo, kapag katapos mo itong hulugan, ay mapupunta sa iyo ito. Sa kooperatiba po kasi mahirap, marami na po na nalugi at 2 beses pong na-phase out yung kanilang unit. So galing po doon sa traditional, nag-modernize, and then yung modern po nawala din sa kanila dahil nga po hindi na rin nakabayad sa sobrang mahal ng mga units at hindi din talaga viable dahil nga wala pa po yung route rationalization o yung LPTRP. Okay, Mar, sa mga observations mo, saang ruta or probinsya ang may pinakamaraming hindi pa nakapag-consolidate? Itong Luzon po talaga, marami po talaga ang hindi nakapag-consolidate, and Western Visayas. Ang pinakamarami po talagang nakapag-consolidate na ang Mindanao po at ang Central Visayas katulad po ng Cebu. Diyan po talaga ang pinakamarami ang nakapag-modernize, pero sa pagtaya po natin 50% na lamang doon sa mga kooperatiba ngayon na tumatakbo dahil nga nalugi na o tumigil na doon sa operation dahil hindi na po kinaya. Mar, anong area sa Luzon exactly ang yung medyo mababa yung rate ng consolidation?
Region 4A, Central Luzon, and Region 2, Ma'am Ria. Okay, so you're And mentioning... Bicol Region. And Bicol, okay. Sinabi niyo earlier, Mar, na ang mahal talaga to either upgrade or update the unit and then of course to consolidate. May tulong o assistance bang ipinaabot yung gobyerno dun sa proseso ng pag-consolidate? Nung mga nakaraan, ma'am, yung mga nauna, Ma'am Ria, umaabot po ng 180,000 and yung, kasi natigil po ito, Ma'am Ria, ng halos isang taon. So sabi ng gobyerno, magdadagdag sila, gagawin na itong 200,000. Kaya lang, Ma'am Ria, ang nangyari kahit na taasan yung subsidy na ibinibigay dun sa mga kooperatiba, wala rin pong tigil sa pagtaas yung presyo po ng mga modernized unit po na ito. So mas malaki pa yung tinaas kaysa dun sa ibinigay po na subsidiya. So hindi pa rin sapat yung assistance na binigay. But okay, we need to take a short break now. This is The Source on CNN Philippines. Please stay tuned. You're watching The Source on CNN Philippines. I'm Ria Tanwat-Cotrillo. Our source today, Manibela Chairman Mar Valbuena. Mar, welcome back to the program. I just have some follow-up questions tungkol sa mga sinasabi mo before the break. You said that the assistance that was given by the government ay nasa 180,000 pesos. This stopped for a while, pero tinaas naman sa 200,000. Pero sinabi niyo din na kulang na kulang ito in order to buy a new modernized unit. Magkano ba isang unit and how much do you think the government assistance should be? Ma'am Ria, para may idea lang kayo. Noong 2018, ang presyo ng mga modernized na katulad po nakikita natin ngayon, nasa 1.2 to yan. Nasa 1.2 to 1.4 million yan noong 2018-2019. Ang subsidy at that time, nasa 80,000 pesos. So ngayon, tumaas yung subsidy, pero ang presyo na po nung modernized unit ay nasa 2.6 to 2.8 million yung Class 2 and yung Class 3 nasa 2.8 to 3.2 million and yung Class 4 na talagang minibus ay nasa 4 million. Mama Ria, paano natin mahuhulugan ito tapos mababa yung pamasahe? So dito pa lang makikita mo na luging-lugi ang cooperatives o yung kooperatiba o yung korporasyon at kailangan talaga na magtaas ng pamasahe para lamang makahabol tayo dun sa ating mga bayarin. May mga miyembro din po kami, Ma'am Ria, na mga nakapag-modernize na lumapit sa atin na kailangan talaga hindi po bababa sa 25 o 30 pesos ang minimum na pamasahe sa 4 na kilometro lamang. At may succeeding pa ito na kailangan ay 2 pesos per kilometer. Okay, so you're saying talagang kailangan itaas yung fares if ever everybody is going to modernize. Maybe you can explain to us also a little bit, Mar, tungkol sa proseso sa pag-abot ng assistance. When the government gives this assistance, how exactly is it given to the concerned parties? Dumiretso ba to sa mga kooperatiba or does it go to the drivers? Yung subsidy, Ma'am Ria, diretso po sa manufacturer ito. Wala po tayong mahahawakan ni piso po dito sa subsidy po na ito, Ma'am Ria. Okay, diretso sa mga manufacturers. Okay, so Mar, ano ang plano ng mga hindi nakapag-consolidate in the event na hindi na talaga payagang makabiyahe? What are they planning to do? What will their livelihood be? Ito yung nakakalungkot at mahirap talaga na punto, Ma'am Ria, na mahirap nating sagutin sa ngayon talaga. So kaya kami lumalaban, kaya natin ito ipinaglalaban para sana mapakinggan tayo ng gobyerno o ng Supreme Court na maipagpatuloy namin itong aming hanap buhay. Yung Plan B talaga na kung ano ang gagawin namin after na hindi kami ma-renew. Siguro kung ano yung mga naging buhay namin nung panahon ng pandemic na hindi kami makabiyahe. Baka ito na lamang po muna yung gagawin natin na paraan. Pero hindi po kami dito tumitigil na
na ipaglaban po yung aming hanap buhay ng pamamasada, Ma'am Ria. Sa part naman ng Transportation Department, sabi nila they will allow for special permits in case na may kulang pang unit sa mga ruta. What do you think about this? Willing ba kayo mag-apply for special permits after January 1? Yun ay kung papayagan kami, Ma'am Ria, at yan ang dinidiscuss natin kagabi sa ating mga members na pwede naman palang applyan ito. So bakit kailangan pa na iba ang papasukin doon sa ruta? Kasi alam nyo, Ma'am Ria, pagka may mga papapasukin tayo doon sa isang ruta na hindi naman taga doon, magkakaroon po ito ng gulo doon sa lugar. Mag-aaway-away po ito. Isipin ninyo na kami mawawalan kami ng kabuhayan tapos papasok tayo bigla dito sa ruta na dinevelop namin at matagal naming sinerbisyuhan. Siyempre hindi din papayag yung ating mga miyembro doon sa lugar na basta-basta na lang may papasok. At kung malalaking bus o ang bibigyan nila ng special permit, makakasya po ba ito doon sa mga maliliit po na kalsada o yung mga secondary roads po natin? Well, having said that, umaasa pa ba kayo na mag-iiba yung posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos hinggil dito? Hanggat hindi po natatapos itong taon na to, Ma'am Ria, may tsansa pa or kahit tumungtong po ang unang linggo ng January, hindi ho kami nawawalan ng pag-asa. Talaga hong umaasa kami na mapapaboran tayo hindi lamang po ng Supreme Court, mapakinggan din po tayo ng Pangulo na kailangan kahit may mga minority na nag-o-oppose dito, dapat wala pong maiiwan dito. Kailangan may ibang programa tayo na kahit po hindi kami nakapag-consolidate ay makapagpatuloy po yung aming hanap buhay. Kung mapapansin po natin, ang essence po nung PUB modernization program, ang objective nito, may saayos yung ating mga sasakyan. Pero bakit nakasentro na tayo dun sa consolidation? Bakit hindi yung route rationalization ang unahin nila na pinag-aksayahan na po ng pera ng taong bayan na umaabot po ng halos 7 bilyon o 6.1 to 6.5 billion kung hindi po ako nagkakamali. Pero tignan po natin, ano na po ang nangyari doon sa napakalaking budget na to. Out of 1,500 o 1,677 na LGUs o ruta, nasa 160 pa lamang po, 163 na ruta po ang nararationalize. Nasayang po yung pera ng taong bayan dito, Ma'am Ria. Nakakalungkot na nagiging source ito ng korupsyon, nagiging source ito ng nawawalan ng hanap buhay yung ating mga kasamahan. Alright, Mar, maraming salamat sa oras nyo this morning. That was Manibela Chairman Mar Valbuena. Up ahead, we'll take a look at the winners at this year's MMFF, their Gabi ng Parangal. This is The Source on CNN Philippines. Please stay tuned. You're watching The Source on CNN Philippines. I'm Maria Tanwat Cotrillo. Some of the biggest stars and filmmakers shine even brighter as they take home trophies from the Metro Manila Film Festival's Gabi ng Parangal Wednesday night at the New Frontier Theater in Quezon City. But one film reigns above all entries, clinching 7 awards. Agatha Gregorio has the details. The MMFF 2023 Best Actor, Best Director, Second Best Picture, and several technical awards all went to the historical drama Gumburza. Best Actor winner Cedric Juan says he didn't expect the honor, beating out veteran stars like Piolo Pascual, Ding Dong Dantes, and Christopher De Leon. Inaalay ko po itong parangal na ito para sa lahat ng Pilipinos hindi nakakakuha ng tamang hustisya. Sana ay matuto tayo sa ating history, hindi dahil para baguhin ito, kundi para matuto.
Firefly's heartwarming tale also appealed to the MMFF jury, snagging 3 trophies including the top prize, Best Picture. The horror film Malyari Top Billed by Piolo Pascual was another big winner, taking 4 trophies including 3rd Best Picture and Best Supporting Actor trophy for JC Santos. And a teary-eyed Vilma Santos accepted the Best Actress award, thanking both her When I Met You in Tokyo co-stars and fellow nominees. Yung mga eksena po namin, pinantayan po ako talaga ni Mr. Christopher De Leon. So this award is malaking parte po nito ang aking pong associate director, none other than my love team, Mr. Christopher De Leon. Shall we, my friend? This is for you. I love you. And to my hinahanap, Marian. Andito. They're my hinahanap. I love you. I share this award with you. But all nominees seem to be grateful for one thing: the return of Filipinos to cinemas due to positive reviews of all 10 entries. This is really a big achievement for all of us artists involved this year sa Metro Manila Film Fest. We congratulate each other and we thank our audience for coming out. It reminded me of the Philippine cinema 70 years ago when, di ba, all over Asia tinitingnan tayo kasi we have the likes of Lino Broca, di ba, Ismael Bernal. So, and now we have this na parang we're also showing our neighbors, our Asian neighbors, that look, we have great, amazing, beautiful, entertaining films. The film festival runs until January 7th, but cinemas may choose to extend screening these movies. Importante maibalik natin yung sigla ng sine kasi nakakatuwa na makita yung mga tao from the time that we open on Christmas Day. Nakita mo yung mga tao nagmo-mall, nagsisine. So, it's a welcome change. Agatha Gregorio, CNN Philippines. Thank you for joining us here on The Source. Sitting in for Pinky Webb, I'm Ria Tanwat Cotrillo. You're watching CNN Philippines.